Good morning mga kabataan ng Airsoft. Meron naman ako bago ipapakita sa inyo. Ito hindi pa natin nagkagawa ng review to simula noon. Ito nga pala yung WE Kimber. Tulad ng ibang high cap ng WE, gawa sa matte finish yung kanyang box. Tapos merong logo ng WE sa kanyang harapan, ganun din sa gilid. At dito naman din sa gilid ay may nakalagay na WE Airsoft Gun. Pabuksan na natin. Sa loob ng box niya makikita natin yung kanyang manual na booklet type. Ang manual niya ay booklet type, hindi yung ini-scan ng QR code. Tapos sa kanyang magazine, meron siyang single stock na magazine. Tapos yung unit niya, Titan color na merong combination ng black color. Yan yung front sight niya, yung rear sight, yung hammer, yung beaver tail, thumb safety, slide stop, trigger, magazine release, tapos yung tornilyo ng grip. Yan, mga kulay itim yan. Tapos meron siyang railings dito sa ilalim na pwede natin paglagyan ng iba't ibang accessories tulad ng flashlight tsaka laser kung trip nyo. Ito ay 1911 design na merong single stock na magazine. Sa kanyang ibabaw ng barrel may nakasulat na 45 ACP. Tapos ambidextrous na rin yung kanyang thumb safety. Pagka sinabing ambidextrous, kabila na siya. Pwede siya sa left-handed tsaka sa right-handed. Syempre, pagka usapang 1911, meron niyang tatlong safety na tinatawag. At ito nga yung thumb safety. Ayan yan. Pag nakakasa siya at nakataas yung safety nyo, hindi nyo mapipindot yung trigger nyo. Hindi papalo yung hammer. Kaya hindi puputok yung barrel nyo kapag ka naka-thumb safety siya. Tapos, meron pa isang tinatawag na grip safety. Ito naman yung grip safety. Kapag ka di ka naka-fully grip dyan, hindi mo makakalabit yung trigger mo kahit hindi naka-engage yung thumb safety mo. Ayan. Basta hindi ka naka-fully grip. Pero kapag ka napindot yung grip safety na to, doon mo makakalabit yung trigger mo at papalo na yung hammer mo. Meron pa tayong isang tinatawag na half cock safety. Ito yung safety ng hammer na i-half cock mo siya. Ayan. Pag naka-half cock yan, kahit naka-fully grip ka at hindi naka-engage yung thumb safety mo, hindi pa rin puputok yan. Ayan. Hindi pa palo yung hammer nyo kasi. Ginagamit naman tong half cock safety na to kapag ka gusto mong naka-chamber load na yung unit mo at gusto mong safe pa rin barrel mo, i-half cock safety mo. Kasi i-engage mo lang yan. Saka pagka naka-engage na yan, ay papalo na yung hammer nyo. Ayan yung tatlong safety ng 1911. Sa paglalagay naman ng bibis sa kanyang magazine, isasagad mo lang tong magazine follower nyo. Ayan. Pag nasagad nyo yung magazine follower nyo, mapapansin nyo meron siyang kanal dito. Ikakawit nyo yan dito sa may kanyang kanal yung magazine follower nyo. Tapos dito nyo nalagay sa butas yung magazine nyo. Tulad ng magazine ng WMAU. Ganyan yung paglalagay sa kanya. Single stock nga lang siya. Hindi siya tulad ng mga high capacity na 2011 na WE. Mas kaunti yung balang may nalagay sa kanya kumpara sa mga high capa. Pero sapat na yung dami ng bala nito para magamit nyo siya at ma-enjoy nyo yung paggamit nito. Sakto, yan. Nagtira tayo ng space, huwag nyo papakapuno yung magazine nyo para nakakahinga ng maayos yung loading system nyo kapag gagamitin nyo na siya. Meron nga siyang 15 rounds na magazine capacity. Okay na itong 15 rounds ito, napakadami na rin ito. Kaya kahit single stock siya, hindi ka naman mabibitin sa bala nito. Sa paglalagay naman ng green gas sa kanya, kailangan lang kataob itong magazine nyo, pati itong lata ng green gas nyo. Ayan. Tapos, salpak nyo lang, kapain nyo lang yung bulb. Kapag ka nakalapat na siya, saka nyo diinan pababa. Yan. Tapos bilang na kayong 3 to 5 seconds. 1, 2, 3. Pwede na yun. Sapat na yung 3 to 5 seconds para maubos yung isang loads ng magazine nyo. Kapag ka sumobra naman kayo sa paglalagay ng green gas, ay nasasayang lang kasi kada putok nyo, sumasabay tumatapon sa pagputok ng baril nyo yung green gas na sobrang nilagay nyo. Timbangin naman natin itong WE Kimber at insert natin yung magazine na mayroong lamang bibis. Ayan, napakabigat niya. Tumitimbang siya ng 1 kilo. Nasa 1 kilo rin yung timbang niya. Kahit na hindi siya high capacity at single stock na 1911 lamang siya. Yan, go-chrono test naman natin itong WE Kimber tan color natin. Unang putok 343 fps. Pangalawa 340 fps 0.8, 333.4, 315.2, 330.6, 331.8,
333.0, 330.2. Yan, bali nagre-range siya ng 310 to 330 fps. Ngayon susubukan natin kung ano ba yung resulta niyan kapag binaril natin sa bote ng Alfonso. Testingin naman natin sa Texas Target itong WE Kimber tan color natin. Uy, ganda tumama. Oh, tumatama pero boom. Meron tayong Alfonso dito, tira natin to nung Pasko pa to nung December Kinakatabi-tabi ko nga to kasi gusto kong tagayin pa unti-unti, kaso hindi ko na maubos. Kaya dito natin susubukan yung WE Kimber na meron 310 to 330 fps. Tignan natin kung kaya bang basagin itong bote ng Alfonso na to na may laman pang alak mismo. Ayan, testingin natin yan ha. Game. Hindi nabasag. Sa unang rounds natin hindi nabasag. Pangalawang rounds tayo ng magazine dahil sa unang rounds hindi nabasag. Try ulit natin. Yan. Ala, ayaw talaga. Ayan, sa pangalawang rounds ng magazine natin hindi pa rin nabasag tong bote ng Alfonso. Napakakunat pala talaga nito. Ayan, mapapansin nyo nagkaroon na siya ng mga bakas-bakas dito, pero hindi niya kinayang basagin. Hindi kinayang basagin ng WE Kimber tong bote ng Alfonso na to. Pero di na rin masama yung 310 to 330 fps na to, sapat na rin para makasakit to. Kaya nga lang, hindi niya kayang basagin yung bote ng Alfonso. Pero sigurado ako sa mga bote ng Gin, kayang-kaya basagin ng WE Kimber. Dito lang sa bote ng Alfonso, hindi siya mubra. Sa madaling salita, naligtas ang alak natin. Pwede pa natin inumin.